Yes, good morning, church. Purihin po ang Panginoon sa umaga pong ito. And happy Sunday. At kayo po ba ay napagpala sa ating pagpupuri at pag-aawitan? Amen. And welcome po sa Solution Grace Church. And my name is Laverne Ducot. Alam niyo po, I'm so excited today because last Sunday, alam niyo yung ating church ay full pack. At maraming salamat kay Brother Joel for giving us the message na talagang napagpala tayo. Sino po dito napagpala ng mensahe last Sunday? Diba? Napakaganda, ano? At of course, last Sunday, ay sayang wala si Ate Presi. We celebrated Ate Amel's birthday at saka si Mrs. Nag-uumapaw ang pagkain dito. Talaga namang hindi po tayo magkamayaw sa dami ng pagkain. Sabi ko kay Ina, nasaan si Mama? Hindi niya alam. Hindi pala alam ni Mama. But anyway, ay nagpapasalamat tayo sa Panginoon for once again bringing us together in His house because it's really nice to be in the house of the Lord. Amen. At ngayon po umagang ito ay atin pong sususugan, lalim ng Tagalog ko, pag sinabing sususugan, susundan yung magandang mensahe po sa atin na ibinigay ng Panginoon through Brother Joel, na alam ko po sa mga nanonood sa ngayon ay mapapagpala po kayo. Dahil as we are preparing for our anniversary come November 10, ito pong ating mga mensahe mapapakinggan ngayong month na ito ay may kinalaman sa ating nalalapit na pagdiriwang na ating anibersaryo. So kung kayo po ay napapagpala na ating ministeryo, please join us on November 10. That's a Sunday. Ito po yung ating pagsa-celebrate ng kalahating dekada. Nakakakalahating dekada na po tayo. At purihin po ang Diyos dahil alam ko, nabalitaan ko, marami po tayo nakasabay na church nagbukas nung panahon ng pandemya. Yung ilan po o marami sa kanila hindi nagtuloy-tuloy. Pero salamat sa Panginoon. Tuloy-tuloy ang gawain ng Panginoon sa ating church. Amen. At magpapatuloy pa po ito dahil alam kong maraming ginagawa ang Diyos sa ating mga buhay. At sa mga kaibigan natin, of course, we would like to invite you if you're looking for a church at kayo naman po ay malapit sa Las Piñas, please join us and celebrate with us every Sunday at 9:30 a.m. Dito po yan sa ground floor ng Unit 114 sa Tia Maria Sarao Building, CV Star Avenue, Pamplona 2, Las Piñas City. Yan, habang kayo po ay nag-aantabay at naghahanap ng church, please, we would like to meet you in person. Kasi marami pala tayong mga kaibigan na nanonood online at marami rin tayong mga kaibigan na nasa iba yung dagat pero kasama natin. At sila po ay may mga uuwi mula sa, kalimutan ko yung lugar, sa iba yung dagat. Ano? And then, from Pangasinan, kung di ako nagkakamali, ay meron din tayong makakasama sa ating anniversary. So, ang dami nating aabangan talaga. Praise God. Amen. So, pwede ba nyo batiin ang inyong mga katabi, happy anniversary? Yun, no? Di ba? Napakabuti ng Panginoon. Wala ba nagsa-celebrate ng birthday today? Wala no? Si Albert, July pa Medyo matagal pa. Sige. Kayo po ba excited na for the word? Ako excited na ako talaga At sa mga nanonood sa atin online, please, pakinggan nyo po, napakaganda ng mensahe natin. And once again, we would like to say thanks kila Brother Joel. Akala ko gugulatin tayo once again today. Hindi natin sila kasama, pero alam po nanonood sila sa atin. Sige po. At excited na akong pag-usapan natin ang mga sinimulan nating pag-aaral last Sunday. Let's pray po muna. Father, Abba, kami po ay nagpapasalamat sa napakagandang pagkakataon at panahon ito na kung saan ay dinako mo ang bawat isa para pakinggan po ang iyong nananagaan ng salita na sa aming kaluluwa ay magpapalaya. At Panginoon, punan mo ang anumang pagdududa at anumang mga kalituhan sa aming isipan. At patuloy mo kami pamanghain ng iyong biyaya. At gamitin niyo po ang inyong lingkod para ito po ay aking mailahad at maipahayag ng maayos at malinaw
Nang sa gayon, marami po ang mapagpala. Ito po ang aking panalangin sa matamis sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Lahat po tayo magsabi ng Amen at Amen. Sa araw pong ito, gaya po na aking pangako, ipagpapatuloy natin yung ating mga napakinggan last Sunday. At napakaganda po ng mensahe ni Brother Joel dahil talagang nagbigay po ng napakagandang pananaw po. Hindi lang sa akin, I believe, no, kasamang marami sa atin. At sa araw po ito, pag-usapan natin yung salitang goal. G-O-A-L. Sa Tagalog, alam niyo po yung ibig sabihin ng goal o yung Tagalog translation ng goal? Tinignan ko sa internet, sa dictionary. Ano sa tingin ibig sabihin ng goal sa Tagalog? Layunin. O, mas malalim dito, mithiin. Alam niyo po ba ang naka-imbento ng salitang layunin or goal ay mismo ang Panginoong Diyos? Dahil layunin po niya, sa kanyang mga nilikha, tayo, mga tao. At ang mga taong nauna na pa sa atin, yung mga Hudyo, na sila po ay mapalaya mula sa kanilang pagkakaalipin sa maling pag-aakala. Dahil hanggang sa panahon po ngayon, hindi nila matanggap ang Panginoon Hesukristo bilang Mesaya na ibinigay ng Diyos. At ang mabuting balita po dito, ang layunin ng Diyos, ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak para ang mga Hudyo, una sa lahat, at pangalawa po tayong mga Hentil, ay mapalaya ng napakagandang kasunduan. Ang tawag po dito ay purong biyaya ng bagong kasunduan. The New Covenant of Pure Grace. Na kung saan ito po ay naitatag sa kamatayan ng ating Panginoon. Now, pag binabasa natin ang Biblia, akala natin na itatatag na o na-establish yung tinatawag na New Testament or New Covenant sa birth ni Jesus. Kasi di ba, ano yung last book ng Old Testament, church? Malaki, di ba? Parang ako, Malaki. Malakay. And then, after the book of Malakay, makikita mo na yung first page, the New Testament. And then, akala natin na-establish yung New Testament or the New Covenant sa birth ni Jesus. But the truth is, the New Covenant was established upon the death of Christ on the cross. So, ang krus po ang naghahati sa human history. The cross is the dividing line on the human history para maintindihan natin. Before the cross, ibinigay po ng Diyos sa Israel, particularly yung tinatawag na Old Law-Keeping Covenant, which is nakabase sa pagsunod ng mga Israelita sa kautusan ng Diyos para sila ipagpalain at makaiwas sa anumang sumpa ng kautusan. Now, this is good news. Kasi pag nanatili po ang tao dito sa Old Law-Keeping Covenant, kapag hindi po sila makasusunod, may kasama po itong sumpa. At napakaganda po ng puso ng Diyos, hindi po niya hinayaan na ang mga tao, specifically, ang mga Hudyo, dahil ibinigay po itong lumang kasunduan para sa mga Hudyo, ay ayaw niyang mapahamak ang mga Hudyo. Kaya po inilaan niya sa pamagitan ng kanyang napakagandang layunin ang kanyang bugtong na anak. Bakit? Para doon po sa krus ng Kalbaryo, sa pamagitan ng kanyang kamatayan, maitatag na yung bagong kasunduan ng purong biyaya. Samantalang napakaganda po ng layunin ng Diyos, pero ang mga tao po at maraming mananampalataya, even po sa ating kapanahunan, nananatili pa rin po dito sa lumang kasunduan ng kautusan. At ayaw nilang yakapin itong napakagandang layunin ng Diyos para sa atin, na ang bawat tao, mga Hudyo at mga Hentil, ay dapat pong yakapin at manatili sa bagong kasunduan ng biyaya. For example, marami pong mga teachings ngayon sa mga churches. Ang lagi po nilang inilalagay ang mga tupa sa katuroang ito. Love the Lord your God with all your heart, soul, and mind. Alam niyo po, ito po ang katuroan ng lumang kasunduan. Dahil sa lumang kasunduan, it's based on man's performance. Kailangan mo mahalin ng Diyos ng buong puso, kaluluwa at ng buong lakas. Pero ni isang tao, wala po nakakagawa nun. Yung consistent, hindi po kaya. Now, sabi ng Diyos, mapapagod kayo kapag kayo nanatili sa ganitong kasunduan. Alam niyo po, after the cross, dito na nga po, itinatag yung bagong kasunduan ng biyaya. Nagkaroon na po ng pagbabago, and this is the good news. This is the gospel. Ito po yung layunin ng Diyos. Sabi ng Diyos, pagod ka ng patunayan ang pagmamahal mo sa akin. Now, let me love you with all my heart, soul, and mind.
Sabi ng Diyos in 1 John chapter 4 verse 10. In this is love. Not that we love God, but that He loved us. And sent His Son to be the propitiation for our sins. In the old law-keeping covenant, you have to prove to God how much you love Him. Dapat with all your heart, soul, and mind. Pero pagkalipas po ng krus, sabi ng Diyos, in this is love. Once again, this is 1 John 4:10. Not that we love God. So it's not about our love towards God, but it's all about His love towards us. In this is love. Not that we love God. No. But that He loved us. Paano po niya pinatunayan yung kanyang pagmamahal? By sending His Son onto the cross to be the propitiation. Alam niyo po yung word na propitiation sa Tagalog? Pampalubag loob. Para mapawi na po yung galit ng Diyos sa kasalanan. So this is the goal of God for us. Ito po yung layunin niya. Na huwag tayong manatili sa lumang kasunduan ng biyaya kasi mapapagod po kayo. Dahil mahal na mahal ka ng Diyos, gusto niya, happy ka. Masaya ka. Naalala ko yung pinost ni Ate Jackie. Nauna talaga siya no? Hindi ko nababanggitin. So, once again, ano po yung mabuting balita ng purong biyaya na dapat nating yakapin? Ito pong layunin ng Diyos. In this is love, ito ang tunay na pagmamahal. Hindi yung ating pagmamahal sa Diyos. Oops, maraming tataas ang kilay. Yes, it's not about your love towards God, but it's all about God's love towards you. And that is by sending His only begotten Son onto the cross. So that's the meaning of love. Amen. At ngayon po, alamin natin sa ating pag-uusapan, bilang mga tao, gaya po ng Diyos, we were created in God's image and likeness. Amen. Tayo rin po may mga layunin sa buhay, di po ba? Sino dito may mga goal? Ako, may goal ako. Sino may mga goal? Of course, di ba? Pag sinabi natin goal, ito yung mga bagay na naisin natin, minimiti natin, layunin natin. Ako po, praise God, marami akong layunin sa buhay na talaga namang pinagbigyan ako ng Diyos. Siguro uunahin ko na sa lahat nung nakita ko yung aking ex-GF. Sabi ko, layunin ko maging asawa siya. Nangyari, praise God. Nilayon ko yun pinag-pray ko yun Alam niyo, ito pong babanggitin ko, gusto ko po magbigay ng pananampalataya po sa inyo. Lahat po nakapurihan sa Panginoon. Nung ako po ay bata pa naman ako ngayon, hindi pa naman katandaan. Marami ako talagang mga layunin sa buhay or sabihin na natin mga pangarap. Pero ito po ay nilayon ko, ginol ko. Kasi gusto ko mangyari. Alam niyo po, nilayon kong maging session musician. At nangyari po yun. Pinagbigyan ako ng Panginoon. Alam nila Kuya Gabian, alam ni Aves. And in those days, akala ko, ako ay magiging session musician, kaya pinagbuti ko yung pagigitara ko. And the Lord given me this opportunity na makatugtog din po sa ilang mga artist. And once upon a time, I was part of a band na kung saan ay, nakalimutan ko yung pangalan ng grupo namin. Ang lead singer namin, si Richard Poon. I was part of that group. Pinagbigyan ako ng Panginoon. Tapos kasama namin sa grupo, kilala nyo si Sam Milby, di ba? Pinagbigyan din ako ng Panginoon doon. This was long time ago. And then sabi ko, Lord, baka dito mo ako tinatawag, kaya pinagbuti ko yung pagigitara. And then, talagang pinagbigyan ako ng Panginoon. Yung aking layunin, nakatugtog ako as a session musician for, sino nga ba yung singer na yon? Kasama ko si Aves doon Lamarck Bautista. Jovit Baldubino. At marami pang iba. So pinagbigyan ako ng Panginoon. And then, alam niyo po, kaya kung mapapansin niyo, 2 weeks ago, meron kaming picture and I would like to thank the Lord for Kuya Makoy at Sister Jackie. Meron kaming picture with the chief, Mr. Cesar Aguas, because siya po ay isa sa mga guitar heroes ko. Kaya ako nag-aral mag-gitara because of him. Because of Sir Noel Mendez. At marami pang iba. Si Sir Chief, yun ang totoong Sir Chief no?
kung nanonood si Sir Cesar Aguas, siya po ang official gitarista ni Lea Salonga lang naman at saka ni Regine Velasquez. Now, kaya po ako nahilig mag-gitara because of him. Kaya nung na-meet ko siya, talagang sabi ko, Lord, thank you. Birthday ni Mrs. no, pero parang ako binigyan ng regalo ng Panginoon. Eh. Kaya tuwang-tuwa ako nung magpa-picture talaga. So pinagbigyan ako ng Panginoon dito, layunin ko po ito. And then, balikan ko lang nung ako po'y bata-bata pa. Sabi ko, because I was then listener of 702 DZS. Bata pa ako. Elementary. Sabi ko, Lord, gusto ko maging announcer. Alam mo, hindi sinabi ng Panginoon sa akin, taas naman ng ambisyon mo. Kasi pagkalipas po at nakapag-aral ako sa kolehiyo, God granted me that wish. At ako po'y binigyan ng programa, Pinoy Espesyal, at saka yung Papuri Radio Show. Grabe, ang dami kong pagpapala. And then, ang dami pa. Now, ito po ay ipinapahayag ko, hindi para ipagyabang yung sarili ko. Gusto ko pong itaas ang biyaya ng Panginoon. Sabi ko, okay pinagbigyan ako maging announcer. Sabi ko, Lord, gusto ko naman makatugtog sa jingle. Alam mo yung mga commercials? Pinag-pray ko to. And then after 2 weeks, tinawagan ako ng kaibigan ko sa isang commercial outfit. Pinagitara niya ako dun sa kanta ni anak ni Dolphy, si Zia Quizon, yung kanyang patalastas sa Magnolia. Tapos meron pa akong tinugtog na isang patalastas sa Selecta. Bata pa si Avison at saka si Arian. Pag uwi ko ng bahay, akala nila, Daddy, ba't wala kang dalang ice cream? Tinugtugan ko lang yung commercial. And then, tinugtugan ko rin yung isang commercial ng Philippine Airlines at marami pang iba. Tapos talagang pinagbibigyan ako ng Panginoon ito sa mga layunin ko. And then, sabi ko, Lord, ito yung mga nauna pa. Gusto ko manalo sa mga songwriting competition. Dami, Nanalo ko sa 1993 Likhawit. Ito po is sponsored ng Philippine Association of Recording Industry. And then, pagdating ng 2001, nakapasok po ang inyong lingkod sa biyaya ng Panginoon sa Metropop. Ang first prize sa panahong yun ay si Louie Ocampo at si Joey Ayala. At inawit yung first prize ni Martin Rivera. Ako po yung second prize. Yung song ko inawit ni Cynthia Alexander. Wow! Now, sabi ko, Panginoon, itong mga layuning ito ay napakaganda. Talagang binigay sa akin ng Panginoon. And of course, once again, ang ultimong layunin na pinagbigyan ako ng Panginoon ay mapakasalan yung babaeng yan. Grabe po ang blessing at biyaya sa akin ng Panginoon. Yes. Amen. Now, ang dami nating layunin sa buhay, hindi po ba? At kapag ito po'y natutupad, alam niyo, pag binabalik-balikan ko po ito, sabi ko, Panginoon, sa totoo lang, wala akong kakayahan eh. Kasi ako po ay may tuturing kong sarili ko na sobrang mahiyain. Hindi ko kayang tumayo sa harapan. Pero nagkaroon po ako ng isipan, nagkaroon ako ng pagnanasa. Sabi ko, Lord, gusto ko mabuhay sa mundong ito. Gusto kong tumatak yung buhay ko na meron akong gagawin. Ayoko yung nonchalant, yung tipong maghapon nakahiga sa bahay, nanonood lang ng television, hawak lang ang cellphone. Sabi ko, Lord, gusto kong tumatak ang pangalan ko. Yun yung layunin ko. Kasi naalala ko, sabi ng nanay ko sa akin, anak, medyo hindi maganda apelido natin. Pabanguhin mo. Buti nga eh. Hindi nagtagumpay yung lola ko. Nung ako po'y isilang, gusto ng lola kong pangalan ko, dahil daw nakasabay sa buwan ng Hulyo, ay Patrosenyo. Sana ang palayo ko, Pat. Pinaglaban ng nanay ko, sabi ng nanay ko sa lola ko, huwag naman. Hindi nakakagandahan apelido eh. Kaya po, napag-isipan ng mami ko, Laverne. Now, yung apelido namin, di ba, tunog French yung pangalan ko, Laverne. Yung apelido namin talaga naman po ay French din, Ducroix. So sabi ng mami ko sa akin, anak, pabanguhin mo ang pangalan mo. Kasi wag mo hayaan na may magbalita. Isang magnanakaw ng huli sa at nagangalang Laverne Ducot. So isa po ito sa mga layunin natin, amen? Kasi ako po, tinatak ko sa isip ko talaga. Gusto ko pag ako ay ubidad na, meron akong legacy may iwan sa aking mga mahal sa buhay. At naniniwala po ko kanya-kanya tayo may mga layunin sa buhay.
Kasi ayoko yung matatapos sa buong maghapon na wala akong tinatapos. Pero, let me ask you mga kapatid, bilang mga mananampalataya, ito po yung question natin for today. What is your goal in life as a Christian? Marami tayong mga layunin sa buhay bilang mga individual, pero have you asked yourself about this? Meron ba kayong layunin sa buhay bilang mga mananampalataya? Kasi di ba ang mindset natin, kagaya po kanina, binanggit ko isa-isa yun, hindi para ipagyabang yung aking kakayahan. Wala naman talaga akong kakayahan. At ang lahat po ng yun ay nakamit ko, biyaya ng Diyos talaga. Biyaya talaga ng Diyos. Hindi ako nahihiyang ulit-ulitin yun kasi una, hindi naman ako bida ron eh. Si Lord talaga na ma-magnify doon. Isipin niyo po, wala akong kakayahan, mahiyain pa ako, wala na nga naniniwala ngayon na mahiyain ako eh. Biyaya pa rin ng Panginoon, nakakatayo ako sa iyong harapan. Now, bilang mananampalataya naman, napag-isipan na po ba natin, ano po ba yung layunin natin sa buhay bilang mananampalataya? At tinignan ko sa dictionary, ano ibig sabihin ng goal? Di pa rin tumatalab. Mamahalin na itong clicker ko The end toward which effort is directed. So yun yung aim natin. The ultimate purpose we want. So what is your goal as a Christian? Mas maganda po, no? Gaya ng sinabi ko kanina, habang atin pong pinaghahandaan yung nalalapit nating anniversary, as a believer, ano po ang layunin natin bilang mananampalataya sa buhay na ito? Kasi ako talaga pag binabalik-balikan ko ang buhay ko, sabi ko, Lord, biyaya po talaga lahat. Hindi ako malalagay sa posisyong ito, kundi po sa biyaya ng Panginoon. Lahat halos ng hiningi ko sa Panginoon, binigay niya po sa akin. At ito nga pong church na meron tayo, actually hindi ko po ito hiningi sa Kanya. Sabi ko lang, Lord, ang layunin ko lang sa buhay, gusto kong ipahayag ang iyong salita. Yun lang. Alam ko, nakita pa kami nila Ate Maisa nung kami ay nasa dating church. Pero kaming D-group. At yung D-group na ay lumaki ng lumaki. Biniro pa ako ng isa sa mga churchmates namin. Laverne, baka naman dumating ang panahon, magtayo ka ng simbahan. Nagkatotoo nga. Pero hindi po ako nagtayo. Ang nagtayo ang Diyos. Amen. So what is your goal in life as a Christian? Or meron ba kayong layunin sa buhay bilang mananampalataya? O baka naman wala. Well, I suggest magkaroon tayo. Ito yung ultimate nating goal. Amen. Bilang mga mananampalataya. Na pag sinabi nating layunin, gaya ng sinabi ko kanina, meron tayong tinatahak, meron tayong tinutumbok na gustong mangyari. Nung ako po ay nagbalak at miniti ko na maging session musician, talagang sa isang araw, hawak ko lang ay gitara. Pag ano lang ako naglalaba, pag Wednesday lang. Pagkatapos maglaba, nagigitara pa rin ako eh. Di ba sa mga musician, Kuya Makoy, hindi problema ang practice eh. Ang problema natin, yung tumigil sa practice kasi nag-i-enjoy tayo. Na kasi gusto ko maging session musician. Pinagbigyan ako ng Panginoon. Nakatikim ako. Pero hindi pala ako tinawag ng Panginoon doon. Tinawag ako bilang pastor. At iniwan ko na po ang pag-aartista. Grabe ang Panginoon. Napakabuti po niya. Now, as a child of the Most High, you need to see yourself through the eyes of our Abba. Kasi po dito po nagkakaroon ng problema ang maraming Kristiyano. Last night, I heard a sermon from a huge congregation. Kilalang pastor. At nalulungkot ako, sabi ng pastor ito sa kanyang church. Para daw magkaroon ng revival sa kanilang church, dapat daw ang church ay malinis mula sa mga kasalanan nito. Ang church po, ang sambahan ng Diyos ay nilinis na ng dugo ni Kristo. Hindi na siya madumi. Now, bilang mananampalataya, you have to see yourself forgiven, righteous, holy, accepted. Yung accepted nga po in Greek, it's charito, highly favored. Huwag niyong titignan ang sarili niyo madumi. Kasi pag tinignan niyo bilang mananampalataya ang sarili niyo madumi, makasalanan, or unholy, you are negating the finished work of Christ on the cross. Ibinababa mo, pinapawalang saysay mo yung kamatayan ng Panginoong Jesus sa krus ng Kalbaryo.
Amen, church? Sana po malinaw sa atin ito, ha? Ngayon, kung kayo po'y mananampalataya at may nagsabi sa inyong kapwa niyo mananampalataya, makasalanan ka pa rin, huwag mo tatanggapin yun because that is wrong. As a believer, we are now forgiven, righteous, holy, accepted. God is not displeased with you. God is not discouraged or disappointed with you. Accepted nga po tayo eh. Because we are in Christ Jesus. So, kapag alam mo ikaw ay accepted in Christ, dapat lakaran natin yung pagkatawag sa ating yon. Gaya ng sinabi ng kapatid nating si Brother Joel last Sunday, tayo po bilang mananampalataya, nung tayo po wala pa kay Kristo Jesus, tayo ay tinuturing na dead stones. Naalala nyo last Sunday? Pero nung tinanggap natin si Kristo, anong tawag sa atin ngayon? At itinuturing tayo ng Diyos bilang mga living stones. Now let me give you 1 Peter chapter 2 verses 4 to 5. Coming to him as to a living stone, rejected indeed by men, but chosen by God and precious. Si Jesus po ito. Now in verse 5, you, sinong you dito? Believers like you and me. Also as living stones are being built up a spiritual house, a holy priesthood, to offer up spiritual sacrifices accepted to God through Jesus Christ. Amen. So tayo po living stones. Sa Tagalog ay batong buhay. So hindi lang tayo ginagamit pang bato. Tayo po ginagamit para magtayo ng mga mahahalagang mga bagay. Amen. So tayo po ito. So dapat titignan niyo ang sarili ninyo through the eyes or through the lens of grace, through the eyes of our Abba. Huwag niyong titignan ang sarili niyong madumi sa harapan ng Diyos. Tayo po bilang mananampalataya, kung kayo po'y tumanggap sa Panginoon Hesukristo, ang inyong espiritu ay pinapahananan na o nananahan na sa inyong espiritu ang banal na espiritu ng Diyos. For how long? Forever. Kaya po malinis na malinis ang inyong espiritu. Ang tawag po dito ay born again experience. So ang born again po hindi po siya organisasyon. Hindi po siya kagaya ng mga toda. Na pag sumali ka, meron kang benepisyo. Hindi po. Ang born again po ay isang experience. Ang tawag po dito ng mga theologians ay regeneration. Yung bang tipong dati kang patay yung espiritu mo, pero dahil tinanggap mo si Kristo, nagkaroon po ng bagong buhay. Amen. Yun po ang tinatawag na born again experience. So tayo po, you have to see yourself precious before God. Tuloy po natin, ha? Sabi ng 1 Peter chapter 2 verse 7, therefore to you who believe, He is precious. If Jesus is precious, we are also precious. Because God sees us and God judges us based on the merits of Jesus Christ. Naalala niyo po sinasabi ng 1 John chapter 4 verse 18, as Jesus is, so are we in this world. Hindi po, so are we in heaven, so are we in this world. So dito pa lang tayo sa lupa, God judges you based on the merits of Jesus. As Jesus is, nasaan po si Jesus today? At the right hand of God. So are we in this world. Kaya po natutuwa ang Diyos sa inyo. Kaya never see yourself na disappointed or displeased ang Diyos sa inyo. Hindi po. Yan. Tuloy po natin ang pagbasa. Ephesians chapter 2 verse 10. For we, sino po yung we dito, mga kapatid? Believers. Naalala niyo po ang verse 10, yung Ephesians chapter 2, nagsimula po ito sa verses 8 till 9. Magkakadugtong po ito. For we have been saved by grace through faith. It is the gift of God, not of works, lest anyone should boast. Then by verse 10, ito na po ang sabi, for we, believers, are God's workmanship created in Christ Jesus for what? For good works. So tayo po ay gumagawa ng mabuti, hindi para maligtas. Yung po ating paggawa ng mabuti ay produkto ng ating kaligtasan. So makikita po sa ating mga buhay na, gumagawa ng mabuti si Sir Presi, si Ate Jackie. Bakit? Kasi alam nila at nakikita po sa inyo yung patunay na kayo ay ligtas na. So tayo po'y gumagawa ng mabuti hindi para mapanatili yung kaligtasan. Kasi may mga ganitong katuruan sa ngayon eh. Hindi po. Sabi ng talata, created in Christ Jesus for good works. So yung ating paggawa ng kabutihan is just the byproduct of our salvation. Amen.
Now take note of the word workmanship in this passage. Sa iba pong salin, ito ay masterpiece. Tinignan ko sa Bible in Greek, ang ganda pala ng word na workmanship. Sa Latin or Espanyol ba, obra maestra. Sabihin nyo nga po, obra maestra. Sa Griego, ito po ay poimia. Ay, tama ba? Poima. Something made, a design produced by an artisan, of course, that is God. So may gumawa sa atin. Poetry. So tayo po bilang mga mananampalataya, you have to see yourself forgiven, righteous, holy, accepted, because we are God's workmanship. In other words, we are poetry in motion. Gumagalaw tayo na tula ng Diyos. Tayo po yung gumagalaw na salita ng Diyos na binabasa ng mga unbelievers. Kaya po ang ating message for today is entitled Poetry in Motion. Tayo po ito, mga kapatid. Alam niyo po yung mga unbelievers, hindi nagbabasa ng Bible ang mga unbelievers. Alam niyo kung sino binabasa nila? Yung buhay natin. Now, yung buhay natin, nakabase yung mga unbelievers kung sila ba ay mapapalapit sa Diyos o mapapalayo sa Diyos. Kapag ang isang mananampalataya, hindi po siya lumalakad sa kanyang tamang pagkatawag bilang banal, matuwid, kaaya-aya sa Diyos, kapag hindi po niya alam katotohanan ito, nagwawala yung taong yan. At kapag nakita ng mga unbelievers yan, lalayo sila sa Diyos. Kasi kumikilos po siya na hindi ayon sa kanyang pagkatawag. Kasi marami pong mananampalataya sa ngayon, pag nag-survey po kayo, alam nila marumi pa rin sila, makasalanan pa rin sila. Kaya ang kilos nila, marumi, makasalanan. Hindi karapat-dapat sa Diyos. Kaya pag nagpipray yung mga Kristiyanong ganyan, nagmamakaawa sa Diyos, Panginoon, patawarin niyo po ako, nawa po, maging karapat-dapat ako sa iyong harapan. That's a wrong prayer. Now, kapag narinig ng mga unbelievers yan, lalayo sila lalo sa Diyos. Meron pa nga, di ba, I have given you mga illustration ko. For example, isang illustration. Pumunta kayo sa bahay namin. Halimbawa, pumunta at dinalo kami ni Mami Lay at saka si Jennifer sa bahay. Tapos nakita niyo yung mga anak ko. Kumakain kami, ano? Lunch. Tapos ngayon, itong si Aves at saka si Arian nakaluhod pagkatapos nilang kumain, nagmamakaawa. Daddy, Mami, pwede pa po bang extra rice? O kaya po, isa pang ulam? Ano pong impression nyo sa akin bilang magulang? Tatay na to masungit, di po ba? Now, marami mananampalataya, ganun manalangin sa Diyos. Panginoon, please, pagbigyan niyo na po kami. Kinakalampag nila ang langit. Kaya maraming believers lumalayo sa Diyos. Amen, church? So tayo po ay mga bukas na Biblia na binabasa ng mga tao sa paligid natin. Kasi hindi po sila nagbabasa ng Bible. And that's why sabi ng 2 Corinthians chapter 3, verses 2 to 3, you are our epistle written in our hearts, known and read by all men. Verse 3. Clearly, you are an epistle of Christ, ministered by us, written not with ink, but by the Spirit of the living God, not on tablets of stone, but on tablets of flesh, that is of the heart. Amen. And amen. Dahil, pangkaraniwan po, di ba? Hindi nga sila nagbabasa. So, sino binabasa nila? Tayo. Now, mga kapatid, this is a challenge. Bilang mga mananampalataya, huwag lamang po tayong manatiling living stone. Tayuan natin yung pagkatawag sa atin. Ano niyo po ang pagkatawag sa atin ng Diyos? If you remember yung ating pinag-usapan last Sunday, huwag kayong manatiling living stone. Tinatawag po tayo ng Diyos bilang one of the pillars of His church. Alam mo yung pillar sa Tagalog? Haligi. Kasi living stone ka, hindi ka basta pinambabato lang. Hindi ka nananakit dapat. Ginagamit ka ng Diyos para itayo ang tahanan niya para maging haligi as living stones. Amen. Amen, church? Amen. So, what is your goal in life as a Christian? So, ako po, ang layunin ko at ang panalangin ko sa Panginoon, Lord, dalangin ko po na huwag akong maging katitisura ng aking mga kapwa-tao, especially mga unbelievers. Although we cannot please everyone, pero yun po ang layunin ko talaga. Gamitin niyo po ang aking buhay para mas maraming lumapit sa inyo. Hindi para mas maraming lumayo sa inyo, O Diyos. Nakakalungkot yun. Di po ba? So maganda po itong ating maging dalangin. At dalangin ko rin, Panginoon, bilang isang living stone, batong buhay, ayaw ko manatili lang bilang batong buhay.
Gusto kong maging kagamit-gamit sa iyong ministeryo. Gamitin mo ko bilang isa sa mga haligi na iyong sambahan. Pare-parehas po ba tayo ng layunin sa buhay? Now, I'm challenging you because malapit na po yung ating anniversary. Nakakalimang taon na po tayo. Ilang taon na po ba tayo na nagiging living stone lang? Alam niyo po sabi ng Revelation chapter 3 verse 12. I'll make each conqueror, sino yung conqueror dito? Believer. A pillar in the sanctuary of my God, a permanent position of honor. Then I'll write names on you, the pillars, the name of my God, the name of God's city, the new Jerusalem coming down out of heaven, and my new name. Amen. Alam niyo po, kung babalikan natin yung pinag-usapan pa rin ni Brother Joel last Sunday, ay nagbigay siya ng panahon kay Pedro. Alam niyo po, ang Panginoon itinalaga at tinawag po si Pedro at meron pong ipinagkatiwala kay Pedro. Siya po ay tinawag sa bagong pangalan na Kephas. Di ba Peter, sabi ng Panginoon sa kanya, Peter, son of Jonah, basahin natin ang talatang ito. From now on, sabi niya, you shall be called Kephas. Kephas po ito, which is translated as a stone. So, ito po inangkin ng kapatid na Pedro, yung pagkatawag sa kanya ng Panginoon. And that's why, sinabi rin ng Panginoon sa kanya ito in Matthew 16 verse 18. And I also say to you that you, Peter, and on this rock I will build my church. Sa kanya po ipinagkatiwala. Amen. Now, inangkin po ni Apostol Pedro itong pagkatawag na ito. Kephas, ikaw ay stone. Wow. And upon this rock I'll build my church. Alam niyo po ba, madaming sablay si Pedro. Ipinagkanulo po niya ang Panginoong Hesukristo, not just once, but 3 times. Pero, despite of what happened to him, nagkaroon po ng pagbabago ng isipan, metanoia. And, ipinagkatiwala ng Panginoong Jesus kay Pedro ang kanyang flock. At tinanggap po ito ni Pedro. Alam niyo po, nang sumapit po yung araw ng Pentecoste, when the Pentecost was fully come in Acts chapter 2, alam niyo po ba, sino unang nagpahayag ng Ebanghelyo ng mga ginawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo? It was Peter. Sabi ng Biblia, where sin abounds, grace superabounds. Sa bibig ni Pedro, yung kasalanan na nagana. Kasi ipinagkalulo niya si Jesus. Now, sa pamagitan din po ng kanyang bibig, na nagana sa kasalanan, na nagana din po yung biyaya, ginamit siya ng Diyos. Na kung iniisip niyo mga kapatid, hindi kasi, alam mo, Laverne, ang dami kong sablay sa buhay, imposible akong gawing haligi ng Diyos eh. Hindi po, si Pedro, wala nang pinakamatinding sablay na ginawa sa buhay niya. Pinagkanulo ng Panginoong Hesukristo. Nung nagipit si Pedro, sabi niya sa mga tao, hindi ko kilala yan. Pinagkanulo ng Panginoong Jesus. Pero ginamit siya ng Panginoon. In Acts chapter 2 verse 14. But Peter standing up with the 11 raised his voice and said to them, pinangaral niya po ang mabuting balita ni Kristo. At dahil tinanggap po ni Pedro ang pagkatawag na ito, alam niyo, isang tao pa lang po ito. In verse 41, pinahayag niya po ang mga ginawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. Still with Acts chapter 2, 3,000 got saved. Then those who gladly received his word were baptized. And that day, about 3,000 souls were added to them. Wow! So mga kapatid, I believe in this church, kung tatanggapin po ng bawat isa sa atin, ang pagkatawag sa atin na huwag tayong manatili lang bilang living stone, because, gaya ni Pedro, ang kinin na tayo po ay haligi or pillar of this church. Pag sinabi natin of this church, the Church of Jesus Christ, mga kapatid, what if bawat isa po sa atin may 3,000 na katao? Gaano sa tingin nyo at gaano kabilis ang paglaganap ng salita ng Panginoon? At gaano karami ang maliligtas? Nagkaroon po ba kayo ng birthday na ganon, mga kapatid? Ganon tayo, no? Talaga? Amen, church? Isipin nyo kung 3,000 na bawat isa po sa atin. What if hindi tumugon si Pedro? Hindi nagsimula yung 3,000 na yun. At alam niyo po, that's Acts chapter 2. At mula po sa 3,000 na yon, lumago ang church. Nadamay tayo, mga kapatid. Wow! Napag-isip-isipan po ba natin yon?
What if tinanggihan ni Pedro yung pagkatawag na yun sa kanya ng Diyos? Hindi, Lord, ayoko, okay na akong living stone lang. Ayoko, safe na ako dito eh. Wag na, okay na ako sa Peter, huwag mo na tawagin Kephas. Stone. Tigas yun eh, ayoko nun. What if tinanggihan po ni Pedro yun? At sabi niya, okay na ako, Lord, nonchalant na lang ako. Tahimik nga buhay ko eh. Pero hindi po eh. Praise God for the life of Peter. Tinanggap niya po ito. At nagkaroon siya ng layunin. Lord, sabi mo eh. At ako'y maging isa sa mga haligi ng iyong sambahan. So be it. Amen. Church. So bilang bahagi po na ating church, tayo po, pag sinabi natin ecclesia, set apart unto God. Iniwalay na po tayo ng Diyos sa mundo para sa Kanya. And then ito pa po mabuti. Hiniwalay tayo ng Diyos para maging pagpapala sa lahat ng tao, especially sa ating mga kapatiran sa church. Kung atin pong yayakapin bilang mga living stone ang pagkatawag, na hindi lamang po tayo mananatiling living stone, but a pillar of this church. Now, let me give you an illustration para makita po natin na kapag niyakap po natin ang pagkatawag na ito, mabilis pong lalago ang ating gawain. Papunta na po tayo sa ika-5 taon. Ibig sabihin, 5 taon, susunod na ika-6 na taon. Amen? So, pag ginamit po natin at tinayuan natin yung pagkatawag sa atin at niyakap natin yung pagkatawag sa atin ng Panginoon, ang ganda po ng mga magaganap sa ating buhay at sa ating ministeryo. Amen. So tayo po, hiniwalay na ng Diyos sa mundo para sa Kanya at para maging pagpapala sa ating kapwa-tao. Ito po ay pinapatutuhanan sa atin Romans chapter 12 verses 4 to 5. For as we have many members in one body, tayo po ay bahagi ng katawan ni Kristo. But all the members do not have the same function. Amen? Kagaya po dito sa ating church, equal po ang lalaki sa babae. Hindi po, wala po ditong mas mataas. Magkakaiba lang po tayo ng functions. Amen? Hindi po mas may kapangyarihan ng lalaki. Hindi. Nilikha po tayong pantay-pantay. Nagkataon lang po ang lalaki ang ulo, ang babae sa mag-asawa yung leeg. Ang nagpapatakbo yung leeg pa rin. Hindi dapat ganun. Hindi healthy yun. So once again, dito po sa ating church, kinikilala natin, lalaki at babae, pantay. But we have different functions. Verse 5, still with Romans chapter 12. So we, being many, are one body in Christ and individually members of one another. Gaya na sinabi ko kanina, tayo po mga mananampalataya, kung yayakapin natin ang pagkatawag sa atin bilang living stones, at tayo po ay susuong sa ating pagkatawag, na hindi tayo mananatili bilang batong buhay lang. Because Lord, sabi mo, gusto mo akong gawing haligi sa iyong tahanan, sa iyong sambahan. Now, mapapabilis po ang gawain ng Panginoon. Now, let me give you an illustration. For example, meron pong isang birthday celebrant. Nagsiselebrate po siya, nagtawag siya ng mga guest. At habang kanila pong isinasagawa itong celebration na ito, may MC, may host, at nandun po yung mga bisita. Now, hindi po napansin ng birthday celebrant na ito, nasaging niya yung kanyang layered cake. Pag sinabi natin layered cake, ibig sabihin medyo pricey ito, no? Kasi hindi lang siya basta cake. Ito ay maraming layer na cake. Dahil birthday nga niya, nasagi niya. At dahil sa nangyaring ito, bumagsak yung cake na ito, nasira. At yung birthday celebrant ng lupaypay, ng lumo. Siyempre, nalungkot eh. Now, paano po nag-function yung kanyang mga kaibigan? Of course, ang kanyang mga kapatiran ay to the rescue para hindi masira at hindi maruwan yung gawain. Na habang nalulungkot yung birthday celebrant, siyempre yung cake niya nasira eh. Pwedeng tinamaan pa yung kanyang suot na gown. Now, ano pong ginawa ng bawat isa? Ang kanyang mga kapatiran. Yung host, ginawa niya yung trabaho niya. Kinomfort po niya yung birthday celebrant. At the same time, ginawa niya po yung kanyang trabaho bilang host para aliwin yung mga guest nila sa birthday party. So, tila hindi nararamdaman ng mga guest na may kaguluhan, merong aksidenteng naganap. So, yun ang ginawa ng host. Ginawa niya yung kanyang responsibility bilang host. And then, meron naman pong isang tao, ibinigay niya ang kanyang serbisyo. Yung janitor sa church, nilinis niya po yung tumapo na cake para walang madulas, wala po maaksidente pa. So, ginawa niya ng buong puso. And then, sa church din po nitong
ganapan ng kanilang celebration, bumunot ng pitaka yung isa sa mga negosyante nilang member. Naglabas ng pera. Magkano ba yung cake na yan? Ano po yan? Magpalagyan ito, 5,000. Okay. Galanti itong entrepreneur na ito. Sabi ka, sige, magpabili tayo ng bago. Then, itong isa sa mga membro, binigay niya kanyang serbisyo, sige po, ako na lang bibili. At ang maganda po nangyari dito, yung birthday celebrant, naramdaman po niya ang pagmamahal ng Diyos through itong mga tao sa paligid niya. At ang maganda pang nangyari, hindi po naruin yung birthday, nagtuloy-tuloy, dahil po sa kanilang pagtutulungan, ginampanan po ng bawat isa yung kanyang responsibility. Yung host, nagpatuloy pong aliwin, hindi lang yung celebrant, pati po yung mga guest. Yung janitor, nilinis po yung cake na tumapon, para wala ring madulas at di rin magmakong sa lahula yung lugar. And then yung isang business person, entrepreneur, naglabas ng wallet, nagpabili ng bagong cake, and then yung isa pang member po nila, sige po, ako na lang bibili. At nakabili ng bagong cake. Nagtuloy-tuloy yung celebration. Now, ito po ang magandang mangyari sa isang sambahan. Kapag niyakap po natin yung pagkatawag natin, we have different functions. Hindi po lahat sa church ay pastor. At hindi rin po lahat sa church ay mga awit. At hindi po lahat sa church ay may kakayahang maging usher. Kasi kung kayo po ay hindi palang ngiti, hindi ko kayo ilalagay talaga bilang usher. Lalayo ang mga newcomers. At kung kayo naman po ay walang amor sa mga bata, hindi ko rin po kayo ilalagay sa children's ministry. Baka matakot ang bata sa inyo. Amen? So, meron tayong pagkatawag at pag ginampanan natin yung pagkatawag na yun, nakita niyo po, gaya nung aking illustration kanina, nagtuloy-tuloy at napabilis ang gawain. Hindi po naudlot. And then, ang maganda pa po dito, yung celebrant, na akala niya, naku, sira na yung aking celebration. Hindi po. Dahil po, to the rescue yung kanya mga nagmamahal na mga kapatiran, naaliw siya, inaliw din ng host yung mga guest, nilinis ng janitor yung cake na tumapon, at merong mayaman na galante na isa sa mga members po nila naglabas ng pera para magpabili ng cake. At meron naman pong bumili ng cake, nagtuloy-tuloy po ang gawain at they live happily ever after. Amen? Amen. Romans chapter 12, verse 6a. Since we have gifts that differ according to the grace given to us, take note ito pong gifts na meron tayo, ako po as a pastor, it's a gift, grace given. Alam niyo po yung word na grace? In Greek, charis. So, ibig sabihin kung bakit po ako nagpa-function sa ating church as a pastor, bakit po kayo nagpa-function? Ang bawa si Kuya Albert, bakit? Hindi siya nahihirapan kumanta, si Ate Jackie, si Kuya Makoy, ba't hindi nahihirapang tumugtog? Because it's a gift. Galing pa rin po sa Diyos. Now, once again, since we have gifts that differ according to the grace given to us, each of us is to use them accordingly. Gaya ng aking illustration kanina, ginamit po nila yung gifts nila accordingly. Yung isa, yung host, ginamit siya yung pagka-host niya. Na-comfort yung celebrant, na-comfort din yung mga bisita. So, gift din pala yung paglilinis. Mahusay itong janitor. Gift din pala itong business entrepreneur na ito na talagang pag nagbigay po siya ng pera sa gawain, hindi po burden sa kanya. Kasi malinaw sa kanyang pagbibigay. Amen, church? And even po yung inuutusan, hindi niya feel na, utusan lang ako dito sa simbahan na to. Hindi. Nakikita niya serbisyo niya yun para sa Panginoon. Amen? So ito po ay grace given to us. Pero pag hindi nyo niyakap yun, iisipin mo, naku, ako na lang lagi inuutusan dito. Hindi po. Kami po, by the grace of God, kapag tayo po dito, of course, salamat sa mga kasama namin. Pag nagwawalis po kami dito, hindi namin iniisip, pambira itong mga miyembrong to. Darating lang dito, tapos aalis, hindi man lang kami tinutulungan. Hindi namin iniisip yon. Masaya po kami naglilingkod. Kaya pansinin niyo si Mrs. pag may tumatapon na kapit, punas kagad siya. Tuloy natin ang pagbasa. If someone has the gift of prophecy, kung sa tingin nyo kayo po iyan, let him speak a new message from God to His people in proportion to the faith possessed. Of course, ito po sa ating church, dapat po naka-align sa salita ng Panginoon.
Hindi natin tatanggapin yun. May sinabi ang Panginoon sa akin na hindi po lumilinya sa salita ng Panginoon. Hindi natin pagbibigyan yun. Pero kung kayo po ay may gift of prophecy, why not? Verse 7, if service in the act of serving or he who teaches in the act of teaching. Kaya po naghahanap tayo dito ng mga susunod na mga tagapagturo. Meron na po tayong minumold na mga kapatid natin na tatayo dito for the communion. Hindi ko po babanggitin na si Ate Ina yun. Sikreto yun. Hindi ko pwedeng sabihin. Verse 8, or he who encourages in the act of encouragement, he who gives with generosity. He who leads with diligence, he who shows mercy in caring for others with cheerfulness. So, kapag nag-function kayo, accordingly, it's because nire-receive mo, tinatanggap mo yung grace given to you ng Panginoon. Ngayon, pag ginagawa mo yung gift na yon, hindi mahirap eh. Di ba? Mga kapatid, maganda po maging layunin natin. Hindi lang tayo basta nakaupo. Magpagamit tayo sa Panginoon. Amen. Alam niyo po, merong isang pastor. Ito yung nagamit ko na before. Para lamang po sa ating mga bagong taga-subaybay. Lalim, eh. Yung sabi nung lalaki, nung ginigising siya nung kanya may bahay. Gising na, Sunday. Ayoko, inaantok pa ako. Gising na, magsisimba tayo. Sabi nung lalaki, bigyan mo ako ng isang dahilan para tumayo ako at magsisimba. Sabi nung asawa niya, ikaw yung pastor eh. So pag may mga responsibility po tayo sa church, mapipilitan kayo talagang tumayo, di ba? Pero nakakatulong yun. Pero pag wala kayong responsibility, doon ka lang, nakahiga lang tayo. Pero mas maganda po, paggamit tayo bilang mga haligi sa church. Amen? Ako, pag ginigising ako ni Joe, gising na! Bakit? Bakit tayo mo magsimba? Bigyan mo ako ng dahilan para magsimba ako. Ikaw yung pastor. O di magsisimba ako. Ito po ang magandang biyaya sa atin ng Panginoon. Amen, church? Hindi ko alam bakit sila nagtatawanan, mga kapatid. Now, alam niyo po, si Pedro, gaya nung tinalaki na po natin ito, no? Ito mga nakalipas sa Sunday, and of course, last Sunday, tinalaki din po ito ni kapatid na Joel. Gaya po ng, pag may mga pagkakataon po sa buhay natin na tayo po ini-invite ng Panginoon to be part of that gawain. Halimbawa, ano yung nakikita mo, gaya ng illustration ko kanina? Halimbawa, meron pong invitation sa inyo ng Panginoon na ikaw yung kukunin ng Panginoon na host ba? O ikaw yung tagalinis nung natapon na cake na yon? If God is inviting you to be yung entrepreneur na maglalabas ng wallet, or ikaw ba yung uutusan para bumili ng cake? Alam niyo po, pag may need po sa church at in-invite kayo ng Panginoon, huwag yung tatanggihan. Because we offer a surprise talaga mula sa Panginoon. Opportunity po iyon eh. Alam niyo ba't ko nasabi ito? Meron pong tagpo sa Biblia. Nang minsang inimbitahan ni Jesus at niyaya niya si Simon Pedro, nasabi niya, paggamit ng bangka mo. Yung bangka po ni Pedro, it's a picture of his business. Sabi niya, at pumalaot tayo. At mangisda tayo. Of course, alam natin yung kwento, no? Sabi ni Pedro, we have been toiling all night, pero wala kami nahuli ni isa. So as a seasoned mangingisda, alam po niya, matagal na siya mangingisda eh. Pero sabi ni Jesus sa kanya, ilaglag mo ang iyong nets. Naalala niyo po yung kwentong ito, di ba? Basahin natin, ha? Luke chapter 5, verse 4 to 5. When he had stopped speaking, he said to Simon, launch out into the deep and let down your nets for a catch. Now, sabi nga ni Pedro, wala kami nahuli. We've been toiling all night. Wala kami nahuli. But Simon answered and said to Jesus, Master, we have toiled all night and caught nothing. Nevertheless, ngayon pa man, siguro isipan niya, para magtigil na to, makulit na to. Teacher, kay mangingisda ako, mas marunong ako sa'yo, pero sige na. Dahil sinabi mo, I will let down the net. Alam niyo po bagaman hindi po sumunod si Pedro sa sinabi ng Panginoon, let down the nets. So, ibig sabihin, pag sinabi ng Panginoon sa inyo, nets, ano kayong dapat abangan? Ay, may marami to. Pero si Pedro, hindi niya niyakap yung invitation na yon. Sumunod lang siya.
Alam mo, may mga taong ganun eh, parang pag inutusan mo, mapagbigyan lang. Alam mo yung mga ganun? May mga anak tayong ganun eh, pag inuutusan mo, nagiging paniki, di ba? But ako? Pero alam niyo po, ang napakabuti ng Panginoon, kahit po hindi fully yung kanyang puso sa pagsunod sa Panginoon, alam niyo po, tinamasa pa rin ni Pedro yung napakaganda at nananaganang biyaya sa kanya ng Panginoon. Marami pong pagkakataon sa ating buhay pag inuutusan tayo ng Panginoon or meron po siyang request, hindi tayo sumusunod. Siguro sinasabi lang natin, okay na, para mapagbigyan lang. Pero alam niyo po, hindi tayo pinagpapala ng Diyos. Anong nararanasan po natin? Binibiyayaan niya tayo. Ang tawag po doon, undeserved favor. And then, God's goodness leads us to repentance. Ito po nangyari kay Pedro. In verse 6 till 7, still with Luke chapter 5. And when they had done this, so sabi ni Jesus, ilaglag niyo yung inyong nets. Sabi ni Pedro, sige na nga. Nilaglag niya yung net. Sumunod po ba siya fully? Hindi, di ba? Pag gano'n ang ginawa sa atin ng mga anak natin, nakakainis di ba? Kulit mo, sabi nga, nets. Pero wala po tayong narinig na gano'n sa Panginoon. Now, what happened? They caught a great number of fish and the net was breaking. Yun na nga. Bakit breaking? Sabi ni Jesus, nets. Kung ako si Jesus, pwede ko sabihin sa'yo, kulit mo kasi. Sabi sa'yo, nets Pero wala tayong narinig sa Panginoon. Verse 7, so they signaled to their partners in the other boat. Tinawag pa nila yung kanilang mga business partners to come and help them. And they came and filled the boats so that they began to sink. Halos lumubog na sila sa dami ng isda. Now, pag ini-invite po kayo ng Panginoon to be part of His ministry or gawain, maganda po huwag niyong tanggihan. Diyos po ang nag-invite sa atin. Kung kayo po inimbitahan bilang host, gaya ng aking illustration, or mag-finance, alam niyo po, hindi po kayo pagpapalain ng Diyos. Bibiyayaan kayo ng Diyos. And it happened to Peter. At ang maganda pa pong nangyari dito, God's goodness led Peter to repentance. Nagbago na po ang kanyang pagkilala kay Jesus. From master kanina, ano pong tawag niya ngayon kay Jesus? When Simon Peter saw it, ano yung nakita niya? Ano yung it? Yung nangyari. Nets ang pinapalaglag ng Panginoon, hindi sa sumunod, pero ang dami niya nakuha. Actually, hindi niya nakuha yun. Naglapitan yung mga isda. Kasi di ba sabi niya, all night, we've toiled all night, but we caught nothing. So wala siyang nahuli. This time, hindi siya nakahuli. Yung mga isda naglapitan sa kanyang net. Alam niyo kung bakit? Nandun si Jesus sa kanyang boat. Si Jesus ay blessing magnet. Pag sinama niyo sa business niyo si Jesus, wala kang magagawa. Minamagnet niya ang blessing papalapit sa'yo. Kasi kamakailan lang, buong magdamag Nanghuhuli, hinahabol ni Pedro yung mga isda, walang lumapit ni isa Pero dito, ang ginawa lang hinagis niya, hindi pa sumunod, fully, naglapitan yung mga isda. Why? Nandun po kasi sa boat si Jesus. Because Jesus is blessing magnet. Amen. Now, dito po, nagkaroon ng repentance si Pedro. Repentance, metanoia, change of mind. Nung una nilang pagtatagpo ng Panginoon, actually, this was the second time na sila po yung nagkita. Ang turing niya kay Jesus was master. But after this incident happened, ano pong nangyari? Sabi dito ni Simon Pedro. Let's go back to verse 8. Depart from me, for I am a sinful man, O Lord. Kita nyo na? Nagbago, At hindi lamang po nagkaroon ng pagbabago sa kanya, hindi lamang po siya napagpala. Napagpala pa yung mga tao sa paligid niya. Remember, sabi ko kanina, we have been set apart from this world to God. At para maging pagpapala rin po tayo sa mga tao sa paligid natin. Verse 9, for he and all who were with him were astonished at the catch of fish which they had taken. So marami pong namangha. So kapag tayo po ay sumunod sa imbitasyon ng Panginoon, hindi lang po kayo ang bibiyayaan. Pati po yung mga tao sa paligid nyo, mga kamag-anakan po ninyo, pag nakita po at namalas, yung masidhing ginawang biyaya sa inyo ng Panginoon. Pati po yung mga tao sa paligid nyo mapapatanong, paano nangyari yun? At sila man din po ay maaring mapalapit natin sa Panginoon. Amen?
Nakita niyo po yon, church? So, once again, kapag tayo po ini-invite ng Panginoon, kapag pumayag ka sa invitation ng Panginoon na gamitin ang kung anong meron ka, ihanda mo ang sarili mo hindi po sa pagpapala, kundi sa mga nananaganang biyaya. Tip ko po sa inyo yun. Basic tip po yun. Huwag niyong tatangin, Lord, busy ako eh. Di ba sabi nga ng kasabihan, pag meron daw pong naalala ko ito, bata-bata pa ako eh. Pag daw may nag-invite sa'yo maging ninong, huwag kang tatanggi. Mamalasin ka, huwag kayo maniniwala doon. Hindi totoo yun. Pero kapag ako naman, kaya ako tinatanggap, ibig sabihin, nire-respeto ako nung kumukuha sa akin. Now, gayon din po sa atin ang Panginoon. Kasi, alam niyo po si Pedro, saan po siya pinagpala ng Diyos? Sa kanya pangangailangan, di po ba? Anong kailangan ni Pedro? Isda. Hindi siya pinagpala sa maraming kortina. Hindi naman kailangan ni Pedro yun, di ba? Hindi naman siya pinagpala sa maraming gitara. Hindi naman gitarista si Pedro eh. Alam ng Panginoon kung saan kanya pagpapalain at bibiyayaan. Kung anong pangangailangan mo. So whenever God is inviting you to be part of His event o anuman pong gawain mo meron siya, never hesitate. Kasi ikaw ay niyahanda niya for a huge blessing or huge grace. Amen. Kasi pastor, ang daming pagkakataon na parang, alam ko, hindi ako karapat dapat. Tanggalin nyo nga po sa isipan nyo yun. Si Pedro hindi nga karapat dapat eh. Pero ginamit siya ng Panginoon. At ginamit siya maging sa mga tao sa paligid niya. Amen. Amen. Now, marahil isa po kayo sa maraming Kristiyano natatakot at nangangamba sa buhay niyo na magpagamit sa Panginoon. Dahil marahil po ay nakatuon po ating mga isipan sa ating paligid. Gaya po na nangyari kay Pedro, no? Dito pa rin tayo kay Pedro. Si Pedro, senaryo pa rin po kasama ng mga alagad ng Panginoon. Dito pag-usapan natin ng minsang nakita niya ang Panginoong Hesukristo naglalakad sa ibabaw ng tubig. Now, marami pong mananampalataya sa ngayon kapag iniimbitahan mo maging part ng isang gawain. Tumatanggi. Sinasabi nila, in other words, ayokong maging haligi. Gusto ko ng living stone lang ako. Para safe. Now, alam niyo po, pag pinagbigyan niyo ang Panginoon, mamamalan siya po ang mga kamanghamanghang bagay sa buhay po ninyo. For example, si Pedro. Balikan natin ang kwento kay Pedro. Na minsang nakita niya ang Panginoong Hesukristo naglalakad sa ibabaw ng tubig. Matthew 14:28-29. Listen, church. This is really important. And Peter answered him and said, Lord, if it's you, Lord, kung ikaw yan, utusan mo ako, command me to come to you on the water. Kasi nakita niya naglalakad si Jesus sa ibabaw ng tubig. Now, gaya ng sinabi ko sa inyo kanina, nung ako po yung nanalangin sa Panginoon, Lord, ito po yung layunin ko, gusto kong maging ganito, gusto kong maging ganyan. Wala akong narinig na condemnation sa Panginoon. Wala akong narinig na, grabe ka, ambisyosong bata to ah. Wala akong narinig na ganun sa Panginoon. Wala talaga condemnation sa Panginoon. Hindi kanya ibababa. Pagbibigyan kanya. Ito rin po ang naranasan ni Pedro. Now, once again, balikan natin yung verse. Sabi niya, Lord, if it's you, command me to come to you on the water. Pwedeng sabihin ni Jesus dito, ambisyoso ka. Ako, Diyos, kaya kong maglakad sa tubig. Ikaw mangingisda. Ambisyoso ka, boy. Di ba? Pwedeng ganon? Now, kung meron po kayong mga layunin, panaginip sa buhay, sabihin niyo sa Panginoon, hindi kayo condemn ng Panginoon. Wala kayong maririnig na ganyan. Makakarinig tayo na ganyan sa ating kapwa-tao, pero hindi sa Diyos. Now, anong sagot dito ng Panginoong Jesus? Ang sagot ba ng Panginoon? Diyos ko naman ako. Ako lang to, boy. Nakakapaglakad sa tubig, pero wag mo nang layunin, wag mo nang gawing mithiin ito. Mangingisda ka lang, chong. Di po ganun ang sinabi ng Panginoon sa kanya. Anong sabi niya in verse 29? Jesus said, come. Wow! Napaka-imposible po nito. And when Peter had come down out of the boat, he walked on the water to go to Jesus. Alam niyo po, marami mananampalataya sa ngayon, natatakot pong magpagamit sa Panginoon. Alam niyo saan sila nakatingin? Sa paligid nila. Hindi sila nakatingin sa Panginoon. Pero kapag kayo po'y nakatingin sa Panginoon,
Kung ano pong ginagawa ng Panginoon, magagawa nyo rin. Now, ito na ang pagkakaiba dito. Nung lumihis na yung tingin ni Pedro, palayo sa Panginoon, dahan-dahan na po siyang lumulubog. Nalala niyo yung kwentong ito, di ba? So tayo po, kaya hindi natin matanggap yung invitation sa atin na Panginoon because nakatingin tayo sa paligid natin. Dapat nakafocus yung mata natin sa Panginoon. Amen. Sundan natin ang kwento. 30. But when he saw that the wind was boisterous, he was afraid and beginning to sink, he cried out saying, Lord, save me. So bakit siya lumulubog na? Wala na yung mata niya sa Panginoon Jesucristo. Now, actually, ito naman ang katotohanan. Kahit po sa gitna ng karagatan, kahit po panatag ang hangin at panatag din ang tubig, hindi naman kayo makakalakad sa tubig. Di ba? So, hindi nakabase yun doon. Kaya lang po lumubog si Pedro, wala na yung mata niya kay Jesus. Now, marami po mga mananampalataya sa ngayon. I believe, hindi po ito bahagi ng ating sambahan. Marami mga mananampalataya sa ngayon, sinasalba nila yung kanilang sarili. Inilalayo, inililigtas sa gawain ng Panginoon. Now, 5 taon na po tayo this coming November 10. Pag kayo po iniimbitahan ng Panginoon, pero patuloy po kayong tinatanggihan po ninyo siya. May sinabi po ang Panginoon sa Biblia. In Mark chapter 8, verse 35, For whoever desires to save his life will lose it. But whoever loses his life for my sake and the gospel's will save it. So I would suggest, mga kapatid, masarap po maglingkod sa Panginoon. Yun na po yung dapat ultimate goal natin sa buhay. Kaya pansinin niyo po yung mga taong, mga mananampalatayang nabubuhay sa biyaya ng Panginoon. Yun po yung pinakamasayang tao sa balat ng lupa. Pansinin niyo po. Pero yung mga Kristiyanong medyo sinasalba yung sarili na, okay na ako, ligtas na ako, pero okay lang. Yung passive, nonchalant. Meron pa ako narinig na ibang mananampalataya, basta ako mahalaga, ligtas, wala na akong pakialam sa kanila. Parang napapaisip ako, Christian kaya talaga itong kapatid na ito? Or kapatid ba talaga ito? No, ang puso natin bilang mananampalataya, puso natin para gamitin tayo ng Panginoon bilang haligi at marami po ang maligtas. Amen, church? Amen. Amen. Amen? Amen. Now, balikan po natin, isa pang tagpo Balikan natin. Now, dito po, iwanan natin si Pedro. Tingnan naman natin yung mga alagad sa parehong pagkakataon. Ito yung panahon na kung saan nakita po ng mga alagad ng Panginoon. Of course, nakita na ni Pedro. No? Itong mga alagad na ito, nandun lang sa bangka. Hindi nila ginaya si Pedro. Si Pedro lang yung naglakad sa tubig, ginaya ang Panginoon. At pinagbigyan siya ng Panginoon. Itong mga alagad na ito, nanggaling po sila from the feeding of the 5,000. And then, after po ng feeding of the 5,000 men, hindi po included yung mga kababaihan at mga bata. Isipin nyo, gaano karaming mga bibig at sikmura ang pinakain ng Panginoon. Mula po sa 5 tinapay at 2 maliliit na isda. Sardinas yun, Hindi po 2 malalaking balyena yun, Kaya na-feed yung 5,000. Hindi po gano'n, Mga sardinas. Ito po ay galing sa isang bata na ibinigay yung kanyang baon. At nakita po ng mga alagad, nagpasalamat ng Panginoon at ito po ay nagmultiply. At napakain yung 5,000 men, not counting women and children. So, sabi ng mga theologians, hindi lamang po 5,000 kumain, 15,000. Conservative yun, Kung tigi-tigis ang anak, paano kung may mga 2 anak? So, pwedeng 20,000. So, ito yung eksena. Now, nung sila po ay inutusan ng Panginoon na tumawid mula sa pampang na ito patungo sa kabilang ibayo, si Jesus po nagpaiwan. Ito yung kinukwento ni Brother Joel last Sunday. At siya po umakyat sa bundok, nagpray. And then from sa kanya kinalalagyan, 4 miles from where he was, ang Panginoon makapangyarihan Meron siyang supernatural vision. Nakikita niya, nasa gitna na nung dagat, itong kanyang mga alagad. Pero madilim in the 4th watch of the night. 4th watch is between 3 a.m. and 6 a.m. Napakadilim po nun, pero may night vision ng Panginoon. Nakikita niya, nasa gitna. So tandaan niyo po, nasaan sila? Nasa gitna ng dagat. At sa gitna ng dagat, madilim, malalim yun.
Now, tingnan po natin bakit po kaya, alamin natin, nung nakita nila naglalakad sa tubig ang Panginoong Hesukristo, natakot sila. At ang masakit pa dito, itinuro nila at inakala nila ang Panginoong Jesus na multo. Masakit po yun, Kayo po ba na ituring na kayo multo? Alam ko na ikwento na natin, si Kuya Albert, naalala mo yung nagsisimula pa lang tayo sa kabilang church? May nagturong bata doon, nakatayo po dito yung yung nakita kong multo yung masamang espiritu. Nakita namin sa picture, si Kuya Albert yun Hindi naman siya masamang espiritu. Lumipat pa Si Albert talaga Ang pinagkakwentuhan na namin ni Kuya Albert, yung tawa lang ng tawa si Kuya Albert Di ba? Masakit din di ba? Now dito, alamin natin bakit natakot ang mga disipulo o yung mga disipulo ng Panginoon. Nung nakita nila ang Panginoon na naglalakad sa tubig, sa ibabaw ng tubig. Balikan natin yung kwento. So, once again, ang ating pong premise, kagagaling lang nila sa feeding of the 5,000. And then sila po ay pinatawid ng Panginoon sa kabilang ibayo. So, Jesus ay nasa bundok at nananalangin. Pero from His place, natatanaw niya yung kanyang mga alagad. 4 miles. Layo nun, pero nakikita niya in the fourth watch of the night, nakikita niya nandun sa gitna ng karagatan. Now, bakit sila natakot? At tinuring nilang multo si Jesus. Sundan natin ang kwento. Matthew 14:25-27. Uy, nawala yung ating... yan, hintayin natin. Now, in the fourth watch of the night. So, ano pa yung fourth watch, mga kapatid? It's between 3 a.m. and 6 a.m. Ito pa yung pinakamadilim na bahagi ng madaling araw. Jesus went to them walking on the sea. So nakita niya in the middle of the sea, naglakad ang Panginoon. Grabe, supernatural po ito, Sa bundok, biglang nandun siya sa sea. Susundan niyo po ako. Verse 26. And when the disciples saw him walking on the sea, they were troubled, saying, "It's a ghost." And they cried out with fear. Verse 27. But immediately Jesus spoke to them, saying, "Be of good cheer. It is I, do not be afraid." Now, bakit sila natakot? Ito alamin natin. In Mark chapter 6, verses 49-52, ito yung parallel verse nung ating binasa. Same scenario, pero dito ibang anggulo naman. And when they saw Jesus walking on the sea, they supposed it was a ghost and cried out, "Oh, Lord!" Grabe, pag nakita ka ng kaibigan mo, biglang, iyakan. Nakaka-insulto, Pag tinanong, ba't ka nagulat? Akala ko multo. Itong gandang lalaking ito, multo. Nakaka-insulto yun, di ba? Pero anong nangyari po dito? Verse 50. For they all saw him and were troubled. But immediately he talked with them and said to them, "Be of good cheer. It is I. Do not be afraid." 51. Then he went up into the boat to them, and the wind ceased, and they were greatly amazed in themselves beyond measure and marveled. Now, alamin natin, what was the reason kung bakit sila natakot sa Panginoon? The answer is found in verse 52. For they had not understood about the loaves because their heart was hardened. Medyo malalim dito sa New King James. Tingnan natin yung King James version ng Mark chapter 6, verse 52. For they considered not the miracle of the loaves, for their heart was hardened. Ano pong premise natin before this happened? Kagagaling lang po nila doon sa pagpapakain ni Jesus ng 5,000. Now, kung kayo po ay nandun sa eksenang yun, mamamangha tayo, di ba? Pwede natin pag-usapan. Ate Ina, grabe si Lord, 5,000 kalalakihan, hindi pa bilang ang mga kababaihan at mga bata. Mula sa 5 tinapay at 2 maliliit na isda, napakain ang mga taong ito. Di ba maa-amaze tayo? Ang problema ng mga disipulo, habang sila po ay iniwan na nila yung tagpong ito, iniwan din po nila yung alaalang to, hindi nila pinag-usapan. In other words, hindi nila pinagbulay-bulayan. Di ba pag may mga matinding event sa buhay natin, pinag-uusapan natin, ang mga tao, mahilig tayo sa mga negativities Uy, balitaan mo yun? Yung antindi ng bagyong dumapo sa Florida, sa Tampa. Napapag-usapan natin yun, di ba? Pero yung mga mabubuting bagay, nakakaligtaan natin. Habang sila po ay nasa boat, I believe, sabi nung talata, for they considered not the miracle of the loaves. Hindi po nila pinagbulay-bulayan.
hindi sila na-amaze. Tila nakaligtaan po nila yung katatapos lang na himala na ginawa ng Panginoon. Ang tawag po dito ng Biblia, for their heart was hardened. Pinatigas nila yung puso nila. Ito yung mga taong hindi po nagba-Bible study. Sorry to say this, pero this is true. Kaya po maraming Christians sa ngayon na mabilis nagugulat sa buhay pag may dumadating na problema. It's because hindi nila pinagbubulay-bulayan ang salita ng Panginoon. Pag dumating ang problema, nagugulat. Kasi kung pinagbulay-bulayan nila, yung nakalipas sa himala, nagpakain ng Panginoon sa 5,000 o 15,000 na katao, habang sa bangka, pag nakita nila ang Panginoon naglalakad sa tubig, hindi sila magugulat eh. Bakit? Nakaya nga niya magpakain sa 5,000 eh. Yung paglalakad sa tubig, easy na lang sa Panginoon yan. So hindi sila magugulat. Now, bakit sila nagulat? Because hindi po sila nag-meditate of what just had happened. Ilang oras pa lang ang nakakalipas. For a day, pakita natin uli yung verse. For they considered not the miracle of the loaves, for their heart was hardened. Mga kapatid, kung isa po kayo sa mga mabilis pong nagugulat sa buhay, marahil balik-balikan po natin, ano po bang pinagkakabalahan natin bilang mga living stone? Baka po naman sobra tayong babad sa social media at hindi na po tayo nag-aaral ng salita ng Panginoon. Make a decision. Alam niyo po, nung araw, nung bata-bata pa ako, hindi na nangyayari sa ngayon. Kung kayo po ay lumaki sa church, meron tayong tinatawag na midweek service. Ano? Sa panahon natin sa ngayon, it's so impossible to happen. Kaya po dito po sa church natin, we've decided na magkaroon ng online Bible study para po maabot ng lahat. Kasi dati yung midweek service, 6:00, yung mga tao sa Pilipinas, nasa bahay na nila, nakakapag-midweek. Ngayon po, nakakauwi ang mga tao 10:00 na ng gabi. At hindi na po nakakapag-midweek service. So we've decided, magtuloy-tuloy po yung Bible study online. And I'm inviting you to be part of it. Kasi po, never take that for granted. Para pag may dumadating po ng mga kagulat-gulat, hindi tayo nagugulat. Kasi palagi tayong updated, hindi po sa mga showbiz happenings. Updated tayo sa mga happenings na ginagawa ni Jesus. Amen? Lalo tigit po ang tindi po na nangyayari sa Israel. Yung mga tao po sa Lebanon, sa Beirut, mga kapwa natin Pilipino, pinapauwi na po dito. And I believe this is prophecy in action. Ibig sabihin, malapit na po talaga. Ayaw po naming may maiwan sa atin dito sa SGC. Alam mo, nag-iisip nga kami, sabi ko kay Mrs., gagawa kami ng rapture booklet na pag may mga naiwan, babasahin ko ano yung dapat nilang gawin. Huwag kayong magpapatatak ng 666. Alam mo, naisip ko lang, pagdating po ng tribulation period, yung viewers ko sa Bible study, milyones yan. Isa yung akin, marami pa mga Bible study. Kasi ito yung time na talagang maghahanap sila ng sagot eh. Habang hindi pa po nangyayari yun, gawin na po natin yun. Para hindi tayo nagugulat. Amen? Now, balikan po natin itong kasaysayang ito. Alam niyo po, napapatanong ako bakit kaya pinakita ng Panginoon Jesus na siya ay naglalakad sa tubig? Alam niyo kung bakit? First reason, tinitest po ni Jesus kung anong reaksyon ng kanyang mga alagad pag nakita siya naglalakad sa tubig. Para malaman niya, tumatak ba sa kanila yung katatapos lang na himala na nangyari sa feeding of the 5,000. Na mukhang bumagsak sa test ng mga alagad niya. Nagulat Maganda po, hindi tayo bumabagsak sa test. Amen, church? Ikalawa, pagkakataon, bakit nagpakita po si Jesus na naglakad siya sa ibabaw ng tubig? Alam niyo po kung bakit? Dahil nagpapapansin po ang Panginoon sa atin. He wants to tell you that He is above every circumstance. He is above every situation sa buhay natin. Kasi po yung tubig sa Bible, it's a type of problem and situations. Hindi po siya naglakad sa ilalim ng tubig. Hindi po siya si Aquaman. He walked above dun sa circumstance. Si Aquaman sa ilalim Si Jesus sa ibabaw. So ibig sabihin, Jesus is telling you that He is above for every situation. For every mornings, for every circumstances sa buhay. Na kapag siya po ay inimbitahan mo sa iyong boat, alam niyo po yung eksenang ito, nung nagpakita si Jesus naglalakad, actually pag binasa natin, Jesus was then inviting yung mga alagad to invite Him doon sa kanilang bangka. So parang ganito, nagpapakita siya, naglalakad ako. Tapos sinasabi niya, imbitahan niyo akong pumasok sa bangka ninyo. Ang maganda dito, yung mga alagad po ni Jesus,
they welcomed Jesus into their boat. At ang magandang nangyari po dito, sundan natin ang mga pangyari. John chapter 6 verse 21, then they willingly received him into the boat, and immediately the boat was at the land where they were going. Alam niyo po, meron akong mga ilang nakakausap. Sabi, inimbitahan ko, Bible study po tayo, Pastor. Pasensya na po, alam niyo po, punong-puno ng isang linggo ko. Hectic talaga yung schedule ko. Well, syempre, hindi ko naman pipilit yung sarili ko. Kanya-kanya po tayong schedules eh. Pero alam po, this is a wise decision. Mula po sa tagpong ito. Now, I'm challenging you. Tingnan niyo po itong supernatural. Balikan natin si Jesus from the mountain, 4 miles. Mula po sa kanyang kinatatayuan at doon sa kinasasadlakan nung bangka na kung saan nandun po yung mga alagad. In the 4th watch of the night, kitang-kita po ng Panginoon through His supernatural vision yung mga alagad. Madilim yun ha. And then from the mountain, supernaturally, nandun siya kaagad. Nabasa natin, nandun na siya, naglalakad na sa tubig. Now, kung kayo po ay busy with so many things, pero nagpapakita po ang Panginoon sa iyo, naglalakad siya sa tubig, He is telling you, invite me to come to your boat. Yung boat po dito, it's a picture of your business, your marriages, your family, your careers, your education. Lahat yan. Yun po ang typology. Now, ang maganda po dito sa mga disipulong ito, hindi po sila kagaya ng iba kong na-invite. Pastor, wala akong panahon dyan eh. Kasi hindi na po kasya yung aking buong isang linggo. Dami na po talaga. Punong-puno yung schedule ko. But the difference is, itong mga disipulong ito, let's read once again. Then they willingly received him into the boat, and immediately the boat was at the land where they were going. Tinanggap po nila si Jesus. Now, this is the revelation. Kapag tinanggap nyo si Jesus, yung inyo pong hectic na schedule, luluwag po yan. Kasi po dito, pag pinansin nyo po dito, sa talatang ito, when you welcome Jesus into your boat, into your business, kahit gaano pa kayo ka-busy, napapansin nyo po, luluwag ang schedule nyo. Tingnan nyo po yung talatang ito. Let's go back to John 6:21. Ito muna tayo. Matthew 14:24-25. Gusto ko lang pakita dito that the boat was in the middle of the sea. Now, let's go back to John 6:21. Then the disciples willingly received Jesus kasi in-invite po sila, Hayaan mo akong pumasok sa boat mo. Naglalakad siya, nasa labas siya ng bangka. So he was telling them, invite me into your boat. Then they willingly received Jesus into the boat. And what happened? Immediately. Come on, church, say this with me, immediately. Pag sinabing immediately, mga ilang oras yon? Ilang oras yon? Ilang minuto? Pwedeng seconds lang, Sabi ng talata, the boat was at the land where they were going. Nasa gitna sila, pero nung pinatapak nila at pinapasok nila si Jesus, immediately, nandun na sila sa kanilang destinasyon. Nakita yung revelation? Marami pong Kristyano sa ngayon ang pagod sa buhay because they consider themselves as living stones lang. Ayaw nyo maging haligi. Kasi nga, hectic ang schedules eh. Pero pag ginawa niyong haligi ang Panginoon, ginawa niyong sumang-ayon kayo sa Panginoon, Lord, sige, gawin mo akong isa sa mga haligi. At pinapasok mo siya sa iyong boat, sa iyong business, sa iyong family, sa iyong marriage, sa iyong, kung anumang meron ka, yung schedule mong napaka-hectic. Ang tagal mo pumunta doon. Siguro, from yung kanilang kinatatarikan, in the middle of the sea, baka kakain pa ng mga ilang minuto pa o baka isang oras pa nga eh. Haba pa nun, Hintay. Now, when they willingly received Jesus into the boat, immediately the boat was at the land where they were going. Napapabilis po yung trabaho natin. Napapagaan at napapakaagad yung ating destinasyon. At mas marami tayong magagawa. Hindi po ba? Amen, church? So, as we end, mga kapatid, what's your goal in life as a Christian? This is our solution. Let God's grace be known through you. Sino ka? God's poetry in motion. Last verse. Ephesians chapter 2, verse 10. For we are His workmanship. Once again, the work
The word workmanship is poema. Poem, tayo yan. Poetry. Created in Christ Jesus for good works. Alam niyo, tinignan ko po yung word na poetry in motion. Moving in grace. Wow. So yung mga taong, mga Kristiyanong hindi lang nananatiling living stone, but hinahayaan nilang sila po ay gamitin ng Diyos. Sa kung anong meron sila, nagiging haligi po sila sa tahanan ng Diyos. Sila po ay poetry in motion or they move in grace. Wow. Kaya tayo po mga sumang-ayon sa paanyaya sa atin ng Diyos. Pansinin niyo po yung buhay natin. Hindi tayo nangangarag. Hindi tayo natatakot. Dahil meron tayong pinangahawakan. Ang Panginoong Jesus. Ano man po mangyari sa buhay na ito, hindi ka pababayaan ng Panginoon. Hayaan na lang po natin na paggamit tayo at nang sa gayon mas marami pa pong maligtas because we are God's workmanship. We are God's poetry in motion. Tayo po ang buhay na salita, buhay na tula ng Diyos. Amen, church? Are you blessed? Kayo po ito. Kayo ito. So, siguro bago tayo kumanta po, gusto ko lamang pong imbitahan itong ating mga kaibigan. Marahil kayo po ay for the longest time pagod na sa buhay. Kasi, sabi po ng Biblia, kapag kayo po ay walang relasyon sa Diyos talaga, consider it po kayo as a dead stone. Kayo po yung mga batong walang saysay. Ginagamit lang kayo pambato, pananakit ng tao. Pero kapag tinanggap po ang Panginoong Jesus, ituturi ka ng living stone. Magiging kagamit-gamit na po kayo. Amen. So, if you want to receive or experience life that is abundant, tanggapin po natin ang paanyaya ng Diyos. Sabi po ng Romans 10 verse 9, for if we confess with our mouth the Lord Jesus Christ and believe in our hearts that He was raised from the dead, you shall be saved. So all you have to do, I'll be praying, then pray this prayer with me. Sabayan niyo po yung aking panalangin. Tanggapin natin ang Panginoon. Pwede po ba yun? Sabihin niyo po ito, O Diyos, kinikilala ko po ang aking sarili na walang kakayahan para iligtas sa aking buhay. Kaya naman, Jesus, tinatanggap kita bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Dahil naniniwala po ako na sa iyong kamatayan doon sa krus ng Kalbaryo, winakasan na ang kasalanan ko. At makalipas sa 3 araw, ikaw ay nabuhay na maguli bilang patunay na ako ay kinikilala at tinuturing ng malinis at tanggap-tanggap sa iyong harapan. Salamat po, Ama, sa iyong kaloob na buhay na walang hanggan. Inaangking ko po ito sa matamis sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Kung isa po kayo sa sumabay sa panalangin iyan, you are now a living stone. Now it's up to you kung iaalay mo ang iyong buhay, kung anong meron ka, magpagamit sa Panginoon para magsilbing haligi sa kanyang tahanan. Amen. At maranasan po natin ang buhay na makulay at punong-puno talaga ng buhay. Amen. Tayo po tayo, mga kapatid. At habang inaawit po natin ang awiting ito, siguro po, let me challenge each and everyone. What is your goal in life as a Christian? Nasa sa inyo po yan, hindi po kayo pinipilit ng Diyos. Mananatili po ba kayong living stone lang or gusto nyo paggamit sa Panginoon? Are you willing to invite Jesus into your boat at gamitin ng Diyos bilang haligi ng kanyang sambahan? It's up to you, church. Hindi po kayo pinipilit ng Panginoon. But I would love to encourage you. Paggamit po tayo dahil mas marami pa pong taong kailangang maligtas. Amen, church? So siguro po as we sing this song, I would like to invite you to talk to Jesus, talk to God, talk to Abba. Kung gusto niyo, Panginoon, sabi mo, Lord, okay na ako dito. It's up to you. Or Lord, make me one of your pillars. It's up to you. And for sure, magiging makulay po ang ating mga buhay. Lalong magiging makulay. Sige po, pwede niyong kausapin ng Panginoon habang umaawit tayo sa Kanya. Sa buong sandaigdigan ang iyong kadakilaan, Kapangyarihan
sadyang walang hanggan. Ihahayag ko sa buong sandaigdigan ang iyong kadakilaan. Minsan pa, come on church! Ihahayag ko sa buong sandaigdigan ang iyong kadakilaan. Kapangyarihang sadyang walang hanggan. Ihahayag ko sa buong sandaigdigan ang iyong kadakilaan. Sadyang walang hanggan. Church, ang ganda ng song natin. Kayo po ba ay nakikiisa para gamitin ng Panginoon para ihayag natin ang kanyang kadakilaan? Or ano na lang, hindi, Pastor, okay na ako dito. Total, ligtas naman ako eh. Okay na ako manatiling batong buhay. Or kayo po ba ay gusto nyo mapabilang sa mga Kristiyanong nagsusumigaw at inihahayag ang kadakilaan ng Diyos sa buong sanlibutan, sa buong sandaigdigan? Well, church, ang ganda po na ating hinaharap. And I would like to invite you, please join us. And even po yung mga nanonood sa atin online. Maganda po, kung kayo po ay napapagpala na inyong mga napapakinggan, mas maganda, samahan po kami. On-site, ihayag natin ang kabutihan ng Diyos. I would like to pray for you. Kung meron man po kayong takot, gaya po ng pinag-usapan natin kanina, yung takot na yan, ano lang yan, kasinungalingan ng kalaban. Yung pong talento, skill na meron kayo, it's a gift, it's a grace from God. Gamitin po natin. Nang sa gayon, mas marami pong maligtas. Amen? So I would like to pray for you. Maganda, manalangin din po kayo. Sabihin nyo sa ating Ama, kung willing kayong paggamit, i-maximize ko anong meron kayo. Ganda yon. Makikita niyo po, magkaroon kayo ng layunin sa inyong buhay bilang mananampalataya. Aba, salamat po sa iyong mensahe sa amin sa umagang ito. Naniniwala po kami, gaya ng iyong sinabi sa iyong salita, na bawat isa sa amin ay biniyayaan mo ng bawat kaloob na maaari po namin gamitin para ihayag ang iyong kadakilaan, ihayag ang iyong kapangyarihan, ihayag ang iyong pagmamahal sa buong sandaigdigan. Panginoon, nakikita mo ang puso ng bawat isa na naririto. And even, Lord, yung mga nanonood sa amin on-site, online. Lord, I pray in the name of Jesus, buhayin mo ang kaluluwang natutulog na ito marahil. Mula sa pagiging batong buhay, magkaroon sila ng pagnanasa na hindi po manatiling batong buhay lamang. Pagkos italaga mo at sila po ay tumalima sa iyong pagkatawag bilang isa sa mga haligi na iyong sambahan. Nang sa gayon, Panginoon, gamitin mo kami, O Diyos, sa kung anong meron po kami. Gamitin po ang mga kaloob na ito para sa ikalalago na iyong ministeryo. Ikalalaganap ng Ebanghelyo. Nang sa gayon ay mas maraming tao po ang makarinig nito. At magkaroon po ng pananampalataya kay Kristo at tumawag sila sa inyo. Nang sa gayon sila man din po ay maligtas. Panginoon, gamitin niyo po ang bawat isa sa amin. Especially, Lord, we are preparing for our 5th anniversary celebration come November 10, 2024. Panginoon, dalayan ko po na ang aming pong ministeryo. Tinawag mo because meron kang napakagandang layunin. At yung layunin niyo po ay kami po ay mag-align sa goal na iyon. At ang amin pong layunin ay ipahayag ang iyong biyaya. Gamitin niyo po ang isang katulad ko, ang isang katulad ng bawat isa po sa amin dito bilang iyong workmanship, obra maestra, poetry in motion. Gamitin mo ang buhay ng bawat isa po sa amin na kung saan ang mga tao po ay mapapagpala, sila po ay lalapit sa inyo. Lord, pagyamanin niyo pa po ang mga biyaya, ang mga gifts, talents, and skills na meron po kami for the advancement of your kingdom here on earth. Thank you, Abba. Salamat po dahil ito po ang susi at magkaroon kami ng pagbubukas loob na maging ultimate goal po namin ito sa aming buhay bilang mga mananampalataya. Thank you, Father God. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Holy Spirit, for guiding us and leading us
to know this truth. Salamat po sa bawat isa na nagbigay ng kanilang buhay para maging kasangkapan mo sa iyong ministeryo. And Lord, this we pray and we thank you. In Jesus' name, lahat po tayo magsabi na amen and amen. Stay blessed, church. See you next Sunday. Amen! Thank you, Lord, sa panibagong revelation na nakuha namin today. Naku, napakarami kong natutunan. Ikaw ba? Let us know in the chat box kung ano yung mga favorite takeaways mo, ano yung mga nagrema sa'yo from our message for today. Now, let us continue to honor and worship our Lord Jesus Christ by giving our tithes and love offering. But before that, let me remind you guys na ang inyong tithes ay para sa inyong home church. Pero kung kayo ay bago and you considered Solution Grace Church as your home church, here are the ways on how you can give your tithes and love offering. You can see it here on the screen on how you can give. Pwede nyo kunin ang aming account number or kung nasa labas kayo ng Pilipinas, pwede nyo i-scan ang QR code ng aming bank account. Thank you for being a faithful tither and a generous giver. As we give our tithes and offering to the Lord, let me pray for you. Heavenly Father, we thank you that we can give to you. In this form of giving our tithes and offering, we honor and we worship you. We believe that this is not about us, but you alone. And I declare blessings and favors on us today and in the coming days and weeks. In Jesus' mighty name, amen. Thank you for joining us today on our Sunday online worship celebration. My name is Eman, and we hope to see you next week. Keep this in mind. You are greatly blessed, highly favored, and deeply loved by God.